Germelina. Mga kababayan, magandang araw na naman ulit sa inyo lahat. At ayun na nga, nandito na nga yung materialis na in-order natin. So nandito na Ayan, tapos yung kahoy ay hinakot pa nila mga kababayan. Kasi hindi pa natapos. Medyo marami kasi yan. Yan yung order ng ating panday para gamitin scaffold. So tara, ipakita natin. Padulong na po siya dire. Yan mga kababayan, yung materialis natin. Yung kahoy gagamitin yan sa scaffold. Yan, yung kahoy. Medyo marami-rami yung kahoy mga kababayan pang scaffold kasi ba taas kasi doon na side. So kailangan ng kahoy. Wala kasi yung mga steel na scaffold, so kahoy yung gagamitin. 400 pieces po yan na kahoy mga kababayan. So pinag-abas natin. Umabot sa 2,000 board feet. So ang bayad naman sa per board piece is 15 pesos. Kasali na yung paghakot papunta rito. Ayan. So dito naman ito yung nabili na nating materialis. Yung bakal medyo marami-rami to. So 350 pieces to mga bakal. Ito 10mm, 12 tapos 16. Ang yero, ito naman yung yero natin. Ayan, mataas yan, 16 feet, nasa mga 5 meters kataas ng yero. Tapos ito tubular steel truss na kasi natin mga kababayan. So medyo malaki-laki yung nabayaran natin. Marami-rami yan na tubular. So merong 2x4, 2x4, tapos 2x3. Tapos may nabibili din tayo ng si Parlins. Si Parlins, tapos ayan 2x2. Medyo marami-rami yan mga kababayan. So yung bahay namin is ayan na. Yan yung bahay ng magulang ko at meron ng tumubong kahoy. Tawag sa amin yan is buyo-buyo. Yan yung kusina mga kababayan dito. Dito kasi natin yan dyan. Lagyan ng pusti dito. Dito pusti. Doon sa baba pusti rin. So mataas kasi yan mga kababayan. Kaya maraming kahoy yung gagamitin natin. Ayan mga kahoy. Diyan gagamitin yung scaffold. Pati sa likod. Ano tayo? Tahan natin. Oy, shout out. Shout out mo. Ano sa'yo mo yung shout out? Shout out na ko si PB. Ito? Peter Paul. PB team, Peter Paul. PB team. Ugong Gahiro team. Yan ang kaibigan natin. Dito tayo mga kababayan. Medyo mababa kasi to. So yung luti namin ay hanggang dyan lang. Ayan. Papunta rito sa baba. So dito yung ipaano natin. Ipa-additional. Na idugtong natin kasi tatanggalin natin to. Palitan natin ng simento. Kaya medyo malaki-laking gastos po mga kababayan. Hanggang dito po yan.
Dito hanggang dito sa poste. Lagyan din natin ng poste dito isa sa baba. Yan, isang poste dito. Straight papunta doon para maging flooring dito na side. So tanggalin na ito mga kababayan, palitan natin ng simento gaya nun sa likod, kasi para lumaki konti yung space para may malagyan ng mga gamit. Sa baba is pwede sanang magamit to dito, pwedeng lagyan ng kwarto, pero wala na tayong budget para dito sa baba. So yung itaas lang yung ano natin, yung priority. Yung sa taas, kung meron pa tayong sobra ng ating budget, so lagyan din natin dito ng poste para dito sa likod, para paano natin dito may extension na ng konti, para dito na ilagay yung kusina sa kalutuan. So yun yung plano ko mga kababayan, pero ipauna muna natin yung dito na side dito. O maigi, patambakan ko na lang siguro to dito mga kababayan. Dito ako mag-attach ng piling ng hollow blocks. Tapos patambakan dito hanggang dito. So dito yung i-open space natin sa ilalim. Sa taas yung ating gagamitin. Ayan. Kasi yung ano namin po mga kababayan, yung lote, so medyo maliit lang, hanggang dito lang po. Yan, dyan. Hanggang dito lang. Okay, ano dyan, dito hanggang dyan. Tapos hanggang doon. So medyo maliit lang. Yun lang yung ano natin, i-extension dito ng konti. Kasi doon yung lumang poste, yung kusina. Extension tayo dito konti. So maraming puno ng ano dito, prutas. May mangga, ayan mangga, tsaka ito is guyabano. Hindi kasi tinanggal to mga kababayan kasi siya yung nagbigay proteksyon sa lupa para hindi bumaba or hindi malandslide. Kaya hindi siya pinutol. Pero pag mapustihan to dito, talagang puputulin yan mga kababayan. Pag malagyan na pusti dito na side, yan, puputulin natin yan. Naalala nyo, dyan ako kumuha ng ano noon, lansunis. So ayan yung itsura dito sa labas po. Lagyan ng yero, tapos doon trapal. Pag walang ulan, pwede sa i-open para may ano naman, para maging ano sa loob, hindi madilim. Pero pag maulan, isasara yun mga kababayan. Trapal yan para hindi papasok sa loob yung tubig tsaka hangin. Dito yero ang nilagay. Yan yung itsura mga kababayan ng papagawa natin bahay. So dito naman, ayan yung dito. Ayan yung itsura. So kung meron pang ano, gaya ng sabi ko, pwede ko pa-extensionan hanggang dito. So meron pa siyang ano, mga sa mga 10 feet. Pwede pa siyang extension dito, ano, 10 feet. Medyo lumapad. Ayan, so ito yung lumang bahay, oh. Yan yung lumang bahay mga kababayan, buhay pa rin. Pinakaluma na to na ano. Yung gamit dito is yung tinitipak-tipak lang or yung biniyak na puno. So hindi pa chinso yung gamit. Itong mga ano na to, dingding. Yung lumang bahay. Dito yung ibang materialis din mga kababayan. Daming manok, oh. Sarap niyan. Itinula. Meron din tayo ano dito. Ito yung PPR gamit sa tubig, linya ng tubig.
PPR. Tapos ito naman yung siminto natin mga kababayan. Ito siminto to, 50 kasako to. Alam kong kulang pa to, pero yan lang muna. Tapos ito yung ano, may mama, oh, mama. Ito yung gamitin naman sa poste, mga plywood, poste at saka sa flooring naman. Ginagamit ko is ordinary lang kasi sobrang mahal nung tawag nito, marin. Mahal yung marin mga kababayan. So yan lang yung ano natin. Meron din itong ano dito, flexible. Yan, inuna ko yung mga importante na magagamit talaga muna. Tapos ito naman tie wire. So ito yung itsura ng harapan mga kababayan, pakita ko. Yan, so dito may grills kasi nilagyan ko yan ng grills kasi matamaan ng bula pag may maglaro dito ng basketball. Ayan, kasi dryer to, bilaran, tapos may maglarong ano dito, basketball. So dito natin nilagyan, dito wala ng budget, pero may sliding yan. Yung itsura dito, itsura ng bahay sa aming probinsya. Yan, dito naman mga kababayan, doon sa taas, doon pala na side, kina Maylin nandito na side. Yan, itsura ng bahay sa labas. So ang dami-dami ng materialis to, at saka kahoy. So palitan kasi natin yan mga kababayan, i-steel trusses natin yan yung itaas para hindi siya anayin, marami matibay na. Saka palitan din natin yung yero. Ito na yun, makapal yung inon natin para matagal masira. Ay, ang daming kahoy. Madami rin kasing magagamit na kahoy mga kababayan sa pang ano, scaffold. So ayan yung style paghila ng ano mga kababayan, nilagyan ng sapatos para hindi siya ninipis pag hinihila ng kalabaw. Yun yung kalabaw, talagang gamit na gamit yung kalabaw mga kababayan. Lagyan ng tawag na sapatos para dyan ipatong yung kahoy para hindi siya maano dito, ninipis, kasi sa sobrang layo ng hinakutan ay talagang mabawasan pag i-direct sa ano yan, sa lupa paghila. Kaya meron siyang ganyan diskarte sa paghila ng kalabaw. Yan, may sapatos, 2 piraso, partner talaga. Pares lang yun, pares ng sapatos. Ito na ano na nipis na, manipis. So hindi na ginagamit kasi manipis na yan. Nila yung bago para pagdating dito, yung kahoy buo pa rin siya, yung kanyang kapal. So ito medyo ano to, 10 feet to, medyo mababa or ano, medyo maikli. Tapos isa 12 feet. So tanim rin namin to mga kababayan, yung mga kahoy na to, tanim rin namin to. Ito ano to, mahogany. Yan, yung pula mahogany. Tapos itong may pagkaputi at saka may kunting pula, durian naman to. Nasa 15 years old na tong durian na to, native. So pinaputol kasi hindi rin mabinta ang bunga niyan mga kababayan. So, malaki ng, sobrang laki na ng puno niyan. Tapos ito naman ay Gemellina. Mga tanim yan mga kababayan, good lumber tanim. Kapag tanim mo ay pwede mong putulin pag gamit sa bahay. Pag binili mo yan, sobrang mahal na yan mga kababayan.
pag doon sa tawag nito, yung bilihan ng mga kahoy sa lambiran. Yung mga kulay pula, mahogany yan. Tanim din namin yan mga kababayan. Yung mga lawaan, wala na kasi yung mga lawaan dito, ubos na. Kaya ito na yung mga yung bagong kahoy ngayon. Ang ganda ng kulay ng mahogany, ginagawang pintuan. Ayan yun, mahogany. Tsaka ito, Gemilina, ginagawang pintuan. Ito mga kababayan. So yun na nga mga kababayan, in-order natin na materialis. Nandito na. Yung una muna nating binili is yung magagamit na mismo o yung malalapat na materialis, kaya ng bakal, simento, tie wire, at yung linya ng tubig mga kababayan, kasi yun yung unang gagamitin. Saka yung buhangin, ayan, yan yung unang gamitin para sa pundasyon ng mga haligi na ipapatayo natin mga kababayan. So ang inaantay ko na lang is yung panday, kung kailan niya umpisahan tong bahay, kailan niya simulan mga kababayan. Siguro mga first week ng March siguro umpisahan na niya itong mga kababayan. So inuna natin yung materialis na mabili kaagad, kasi pag balik ni Sir Paul dito ngayong March 3 ay wala na naman tayong bakanting oras, kasi magmi-mission kami niyan mga kababayan. Kaya habang wala pa si Sir Paul, binili natin yung materialis na mga gamit mga kababayan. So update ko na lang po kayo pagbalik ko dito soon, kung maumpisahan na. I-chat ko din yung ating pinsan kung kailan niya umpisahan to ang pag tayo ng or pag trabaho nitong bahay ng mga magulang ko mga kababayan. At yung mga additional na mga materialis nito ay another na naman natin to. Siguro uutang tayo kay Sir Paul para pandagdag sa kulang na materialis, kasi alam kong kulang pa itong mga kababayan. Yung inipon ko ay binili ko na ng materyales. So alam ko ang dami pang kulang kasi nito. Yung para sa pag-finish na nito is ang daming pang kulang na materyales. Alam naman natin yung tiles, isa na rin yun. Yung para sa kisame, para sa division, para sa gagawing mga cabinet, at saka yung Julicy, ayan, or yung sliding window, ayan. May tagdag pa tayo grills. So ayan po, pag-ipunan ko rin yan mga kababayan para pang bili natin ng materyales. Laking pasalamat ko talaga kay Sir Paul Punggahero, dahil siya yung dahilan mga kababayan, kaya mapabago natin yung bahay ng magulang ko. Si Sir Paul yung dahilan. Sa inyo din mga kababayan, mga charity viewers, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you. Isa rin kayo sa tumulong sa pagpapatayo natin ng na bahay muli ng ating magulang, sa pagpabago natin itong bahay ng magulang ko. Kaya maraming salamat sa inyo. Sana po ay patuloy nyo akong suportahan, at saka ang buong PB team, ang Luzon, Visayas at saka Mindanao. Sana patuloy nyo panoorin yung mga videos na ina-upload namin, at hindi kayo magsawa na sumuporta. Paki-like ng ating mga videos, paki-subscribe at paki-share na din po mga kababayan. Malaking tulong po yan para sa akin, para sa amin, lalong-lalo na sa mga expenses namin sa pag-mimisyon sa araw-araw. Pagbigay tulong sa mga kababayan din natin na nangangailangan. So, hindi ko
gusto na maantala yung aming mga misyon ni Sir Paul. Kaya sa iba ko ipagawa ang bahay na itong mga kababayan para patuloy pa rin ang misyon namin pagbalik ni Sir Paul dito sa Davao. Maraming nagsasabi na huwag ko daw iwan si Sir Paul kasi ako lang yung nandito. So habang magmimisyon pa si Sir Paul dito sa Davao mga kababayan, andito pa rin ako para samahan, suportahan si Sir Paul kahit saan siya magpunta dito sa Mindanao. Andito lang po ako mga kababayan, nakaalalay para sa kay Sir Paul at sa pagbigay ng tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. We love you all. God bless. Bye-bye.